Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni SP dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi namin inaasahan na nandoon si Rita sa bahay ni Dani at nakita niya na magkasama kaming dalawa. Kaya nang hinala na may relasyon kami, iniwan ko silang dalawa at umuwi na ako sa bahay namin. Pero hindi ako makatulog dahil inisip ko ang nangyari. Isang gabi, dinalaw ako ni Dani at medyo nakainom siya ng alak at sinabi sa akin na umiibig na pala. At agad niyang hinawakan ang aking mga kamay, niyakap at hinalikan niya ako. Ikaw ang inaasahan kong makakatulong sa akin, SP. Tulungan mo ako sa aking problema. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Alam ko kung gaano kabigat yung problema mo. At naiintindihan naman kita. Sige, sabihin mo sa akin kung anong maitutulong ko sa'yo. SP, alam mo bang matagal na akong may gusto sa'yo? Dani, hinawakan mo ang kamay ko. Bitiwan mo. Tawahin mo ko sa gagawin ko ito. Dani, bitawan mo. Huwag. Baka uwi ng tatay ko makita ang ating ginagawa. Ito lang ang paraan para maiwasan ko si Rita. Huwag, Dani. SP. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang hindi ko kayang pigilan si Dani sa ginagawa niya sa akin. SP. Dani, huwag, Dani. Huwag. Pasita, ito ang bayad ko sa serbesa. Salamat, Mama Eloy. Mama Eloy, magandang gabi po sa inyo. Teka, di ba ikaw ang nobya ni Dani? Bakit? Ano bang kailangan mo, ha? Ako nga po ang nobya ni Dani. At yung kailangan ko kayong makausap tungkol sa inyong anak. At yung nobyo ko, dapat napagsabihan ninyo si SP para iwasan niya si Dani. Dahil manluloko si Dani. Baka mabuntis ang anak ninyo na di ninyo malalaman. Ano bang sinasabi mo? Baka naman gumagawa ka lang ng salita at sinisiraan mo si Dani. Ay, kaya nga nagpunta ako dito sa inyo para maiwasan na ni SP si Dani. Dahil delikado po. Pag may nangyari sa kanila, ay hindi pananagutan ni Dani ang inyong anak dahil malapit na kaming ikasal. Ayop ka, Dani. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Nakuha mo na ang aking pagkababae. Paano na ako ngayon? Huwag ka magalala, SP. Pananagutan kita.
Magpapakasal tayo. SP. Dahil ikaw ang mahal ko. Ayaw ko sa'yo. Hindi demanda kita. Isusumbong kita sa tatay ko. Sinamantala mo ang pagkakataon na wala dito ang tatay ko sa amin. Patawad. Ginawa ko ito dahil mahal kita. Espe! Espe! Asan ka ba? Ang Hindi naman itan mo. talaga magsusumbong ko. Kaya, kung mahal mo ang buhay mo, umalis ka na agad. Kundi, bahala na ito sa'yo. SP. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ay, dako Rita. Kahit ano ang sabihin ko kay Daddy, talagang matigas ang ulo niya. Ayaw kanyang pakasalan dahil sa masamang ugali po. Anong gagawin ko? Nilasing ko na siya. Pero nakapuslit pa rin sa akin eh. Yung daga. Sabi ko, wala na bang problema. Kahit mag-asawa na siya, nagbaaga. Pero hindi ko talaga makumbinsi para pagbigyan niya ang hiling ko sa kanya. Kaya lang naman, baka gumawa din ng paraan ng babaeng yun. Dahil halata ko na may gusto rin siya kay Danny. At alam ko, mukhang perang babaeng yun, ma'am. Dahil mahirap ang buhay nila. Ado, hindi ako papayag na hampas lupa ang mapapag-asawa ni Daddy. Mas gusto ko pag ikaw ang maging manugang ko dahil magkasundo tayo sa lahat ng bagay. Ay, salamat po, ma'am. Kung karapat-dapat po ako kay Danny. At gagawin ko pong lahat para maging maligaya siya sa piling ko. Dahil mahal ko si Danny. Ano kaya, ma'am? Kung doon na ako matutulog sa kwarto niya, hinday ko siya doon. Pwede po ba? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Alam ba, SP? Naalis lahat ng bagod ko at problema ko. Tuloy tayo magkasamang dalawa. Oh, bakit? Hindi ka ba masaya? Masaya rin. Pero ang iniisip ko, ang aking kalagayan. Paano kung ipipilit ni Rita na magpakasal na kayo? Dahil lagi niyang kinukumbinsi ang mami mo. Huwag ka mag-alala. Kahit anong gawin ni Rita, hindi siya magtatagumpay. Dahil ikaw naman ang mahal ko eh. Sana, mabuntis ka na. Para may dahilan ako kay mami. Papayagan tayong magpakasal. Wala pa nga eh. Pero alam mo, natatakot ako sa banta ni Rita. Lagi siyang nagkakalat ng chismis tungkol sa ating dalawa. Baka sabihin na immoral ako dahil nagpagamit ako sa iyo na hindi pa tayo kasal. Kaya mo, magtatanong ko doon sa kaibigan kong abogado kung anong gagawin natin para makapagpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Siguraduhin mo lang na pakakasalan mo ako. Kung hindi, magpapakamatay ako dahil sa kahiyan ng aming pamilya. Huwag ka namang ganyan mag-isip. Huwag mo isipin yan. Tutuparin kong pangako ko sa'yo. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Sana gawin mo yan, Danny. Dahil baka ako ang lalabas na kawawa. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever.
dalawa. Magkayakap sila at masayang nagkukwentuhan. Paano ko mababawis, Dani, sa babaeng yan? Nakapit to ko kay Dani. Dahil may kaya sila. Pero hindi ako papayag na ang SP na yan ang magkikinabang kay Dani. Ang dapat ko ng sakripisyo. Nagkaroon na rin kami ng pagsisiping. Pero hindi man ako nabuntis. Na sana kung nangyari yun, pakakasalan sana ako ni Dani. Paano gagawin ko para mabuntis ako? Samantalang hindi na niya ako pinapansin. Teka, ano kaya? Magtatago ako doon sa kwarto niya. At sa hating gabi, ay gagapangin ko siya. At di yun tatanggi. Kung aakitin ko siya, ganun na lang gagawin ko. Maghanda ka, Dani. At sasabihin ko sa mami niya ang paraan na naisip ko para masulo ko na si Dani. Ma'am, may naisip po ako na paraan. Nakabukas ba ang kwarto ni Dani? Baka pwede po akong pumasok at hintayin ko na siya doon. Ay, daku iha. Dakalak ang kwarto niya at walang makapasok dahil walang duplikado ang susi. Ano? Sayang kung ganun. Hindi ko magagawa ang naisip ko. Paano ako, ma'am? Baka madaliin niya si Dani para magpakasal na sila. Hindi magyayari yan. Dahil pinagsabihan ko na si Daddy, kung wala akong pahintulot, hindi sila pwedeng pakasal. Ah, ganun po ba? Kaya pala, hanggang ngayon, ay namamasyal-masyal lang sila, nanonood ng sine. Ganun lang po, ma'am, ang nakikita ko sa kanilang dalawa. Oh, ano? Minaman-manan mo pala sila. Wag mo na silang pag-aksayahan ng panahon. Dahil wala kang pakinabang. Kung nakikita mo sila na magkasama, ay laging sasakit lang ang iyong kalooban. Tama yung sinabi ninyo, ma'am. Gusto ko lang kasi na makita si Dani. Dahil hindi ko naman nadadatnan dito sa bahay ninyo. Oo, Rita. Dahil nagsumbong si SP kay Daddy, na sinisiraan mo pala si Daddy sa itay niya. At sinabi mo na manluloko agad ako. Wala ka nang ibang maisip? Yun lang? Pero, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, Rita. Hindi. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Marda, may sinabi ba si SB sa'yo? Kung may relasyon na sila ni Dani o wala pa? Ay, hindi ko naman tinatanong si Ispi. At wala siyang sinasabi sa akin. At nakikita ko naman, lagi silang nagkukwentuhan. Tanungin mo siya mamaya para malaman natin kung ano na ang kalagayan nila. Kung magnobyo o hindi pa. Baka maunahan ni Dani si SP at magbuntis. Sigurado naiiwanan siya ng lalaking yun. Sino bang Marites ang nagsabi sa'yo yan? At wala pa namang nabubuntis si Dania. Kaya nagsisinungaling ang babaeng yon para masulo ang pagmamahal ni Dade. Yung nagsabi na nobya siya ni Dani, parang di naman ako naniniwala dahil laging nandito si Dani. Siguro. Nangangarap lang ang babaeng yon. Kaya baliw na siya
dahil hindi na siya pinapansin ni Danny. Tama ka. Siguro naiinggit kay SP. Pero baka may gagawing masama kay SP dahil wala na siyang pag-asa na maagaw si Danny kay SP. Kaya ang ginagawa ay sinisiraan si Danny para bigyan ko si Danny na manligaw kay SP. O ano, Ispe? Sinundo ka ba ni Danny doon sa school na pinagtatrabahoan mo? Opo, inay. Dahil mahirap na, baka sumalisi si Rita at magtangka ng masama sa akin. Oo nga pala, anak. Maitatanong ako sa'yo. May relasyon ba kayo ni Danny? Para alam naman namin ang itay mo. Dahil nagtatanong na sa akin Pero wala ka namang sinasabi. Ho? Opo, inay. Pasensya na kayo dahil lagi akong busy sa aking trabaho. Kaya tuloy hindi ko nasabi sa inyo. Mabuti yung alam namin. Para pag pumunta uli dito, yung baliw na babaeng yon na sinasabi niyang nobya siya ni Danny, meron kaming masasabi. Huwag na ninyong pansinin ang babaeng yun, inay. Talagang atat na atat kay Danny. Pero inayawan siya ni Danny dahil sa masama niyang ugali. Kaya gumagawa ng paraan ng babaeng yon para mabawi niya si Danny sa akin. Ano? Kaya mag-ingat kayong dalawa Baka may plano siya para paghiwalayin kayo. Kaya mas mabuti na magpakasal na kayo para wala na siyang habol. Opo, inay. Hayaan nyo. Sasabihin ko kay Danny ang inyong mungkahi para kumilos ka agad. At malaman ko rin kung totoo na pakakasalan niya ako. Ada Bonita, hindi na umuwi dito si Daddy. At hindi ko alam kung saan siya nakatira. Hindi ba siya tumatawag sa inyo? Doon sa opisina. Baka pumapasok pa. Baka naman may pagtatanungan doon na tauhan niya para malaman natin kung nasaan siya. Hindi ko na siya pinakikialaman sa gusto niya. Dahil mag-aaway lang kami. Kaya pasensya ka na, Rita. Humanap ka na lang ng iba. Dahil talagang hindi ka na babalikan ni Daddy. Ha? Ang ibig ninyong sabihin? Tanggap na ninyo ang babaeng ipinalit niya sa akin? Hindi po, ma'am. Kailangan ko si Danny. Hindi siya pwede na mawala sa buhay ko. Dahil siya lang ang sumusuporta sa akin. Wala na akong pera. Kaya hahanapin ko siya. Saan mong sulok ng daigdig ay hahanapin ko. Danny, asan ka na? Huwag mo akong pagtaguan. Danny, bakit nawawala ka? Rita, naku, nabaliw na yata si Rita sa pag-ibig niya kay Daddy. Kailangan na tumawag ako sa mental hospital para magamot pa siya. SP, bakit nandyan ka pa na nakaupo sa may tabi ng bintana? May hinihintay ka ba? Wala po, itay. Nagpapahangin lang po ako. Kasi medyo masakit ang ulo ko Teka, hindi ka ba papasok ngayon? Hindi ka pa nakabihis ng uniforme Pan kasi, itay. Masama ang aking pakiramdam.
Parang may lagnat po ako. Bakit hindi ka pumunta doon sa kwarto mo pagkatapos kang uminom ng gamot? Hindi po pwede, Itay. Tay, may dapat po kayong malaman. Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Itay, magbigat po ako. Problema. Buntis po ako. Si Danny ang ama. Ano? Hindi! Hindi! Ano kaya ang mangyayari kay SP? Pagkasalan kaya siya ni Danny? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni SP dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.